Samantala, mga kapuso, mula pa rin dito sa Barangay Lingga, dito po sa Calamba, Laguna, narito ngayon ang News TV Quick Response Team. Tila nagbalik ang bangungot ng Bagyong Ondoy sa maraming taga Marikina. Ngayong humagupit ang Bagyong Ulysses. Ang nakikita nyo po ay ang Marikina River na umabot po sa 22-meter level kaninang alas 10 ng umaga. Abot bubong, mga kapuso, ang baha sa ilang lugar. Matinding pinsala ang dulot ng bagyo sa Metro Manila at iba't ibang bahagi ng Luzon. Aalamin natin ang update sa mga lugar na iyan maya-maya lamang. Magandang hapon, ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. Ang rehiyon ng Calabarzon po ay kabilang sa mga tinumbok ng Typhoon Ulysses. Malakas na hangin at ulan ang magdamag na naranasan sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon. Dito po sa Calamba, Laguna, kung nasaan ngayon ang News TV Quick Response Team. Sa kabila. Sarado mo kaya, papasok ko yan. Bangis ng Bagyong Ulysses. Naranasan sa malaking bahagi ng Luzon. Level ng tubig sa Marikina River lumagpas na sa level noong Bagyong Ondoy. Nasa left? Laging nakakakit. Yung ibang kapitbahay nasa bubong na. Ilang residente stranded sa mga bahay. Baha at landslide perwisyo sa ilang lugar. Barko sumadsad dahil sa malalakas na alon. At ang latest sa Bagyong Ulysses na ngayon nasa West Philippine Sea na. Mga kapuso, baha at landslide ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng Laguna. Sa bayan po ng Liliw, pwersahan ng inilikas ang mga pamilyang nakatira sa tabing ilog. Peligroso na kasing manatili roon lalo pat tumaas na ang tubig sa ilog dahil nga po sa lakas ng ulan. Habang nasa evacuation center, nag-aaral ng kanilang modules ang ilang bata. Nagkaroon din ng landslide sa kalsadang iyan naman. Ito po'y sa bayan ng Nagkarlad. Nagsasagawa roon ng clearing operations para maialis ang mga nakabalandrang malalaking bato. Dahil sa walang patid na pag-ulan, binaha na po ang pangunahing kalsada sa Paki, Laguna. Binaha na ng Municipal Road hanggang sa National Highway. Kaya't pinakiusapan na ng mga otoridad ang mga residente na malapit po sa ilog na lumikas. 40 pamilya ang lumikas. May mga nagdidesisyon pa rin daw manatili sa naturang lugar. Mahigit 100 pamilya ang inilikas sa isang barangay sa Calamba, Laguna na itinuturing na danger zone kapag may bagyo. Nasa covered court sila ngayon ng Barangay Palingon. Nasa baybayin po ito ng Laguna de Bay. Kaya lumulubog ang mga bahay kapag tumataas ang tubig. Mahigit 100 residente naman sa Barangay Parian ang inilikas mula po sa mga critical area. Hindi na pinatutuloy ang ilang sasakyan sa Manila South Road. Ito po ay sa Calamba pa rin dahil sa taas ng baha. Ang baha pong tinutukoy ko ay nadaanan namin kaninang umaga habang papasok dito po sa area ng Calamba. Mga kapuso, pasado alas 9 ng umaga. Ako po'y narito ngayon sa kahabaan ng Manila South Road. Ang kalsadang nagdurugtong sa mga motoristang magmumula ng Metro Manila, papasok dito po sa Laguna. Ayon po sa mga nakausap nating traffic enforcer, kaninang madaling araw pa ho, tumaas ang tubig dito. Dala na rin ng walang humpay na pag-ulan. Kaya kung sila narito ngayon, pinababalik na nila yung mga motorista. At kung maaari, wag nang tumuloy sa kalsadang iyon dahil lagpas tuhod na po. Tumitirik na yung mga sasakyan doon. Kaya dito pa lamang, hinaharang na po nila. Samantala, mga kapuso, pasado alas 9 ng
na nakaalalay sila sa mga naapektuhan ng bagyong Ulysses. Ayon mismo kay Pangulong Duterte, bago pa man dumating ang bagyo, inutusan na niya ang mga ahensya at opisyal ng lokal na pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Handa raw magpaabot ng tulong ang pamahalaan para sa mga apektado ng bagyo. Mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. As long as the weather is still whirling, umiikot pa yung hangin, hindi pa makatrabaho, hindi makalipad. But all of this, lahat, pati mga sundalo, nauna na po yan. Iyon pa lang yung pag dumating ang advisory sa atin, nakapundo na yung mga tao. The goods are there, the people have been mobilized and deployed. Kaya pagdating ng bagyo, nandyan nagtrabaho na sila. Kaya may nagsabi na walang ginawa, tutulog, walang kaming tulog dito. Mga kapuso, mas malala pa raw sa bagyong Ondoy noong 2009 ang dinaranas ngayon ng ilang residente sa Marikina dahil po sa bagyong Ulysses. Bago mag alas 8 ng umaga, hindi na matawid ang A. Bonifacio Avenue ng Marikina City. Di kalayuan sa Provident Villages na dating binaha noong bagyong Ondoy. Lampas baywang ang baha. Marami sa mga nakasalubong ng GMA News humihingi ng rescue. Ayon pa sa mga nakausap ng GMA News, maraming residente ang nasa bubungong na ng kanilang mga bahay. Ang tubig sa ilang lugar, lampas na ng poste ng Meralco. Ang ibang naiwan daw, mga senior citizen at sanggol. Sabi ng ilang residente, bukod sa mataas daw ngayon ang baha, mas matagal daw itong humupa. Sinubukan pasukin ng mga taga-barangay ang Provident Villages pero hindi raw kinaya ang malalim na tubig at malakas na agos. Kalaunan, dumating ang mga rubber boat ng Philippine National Police. Pati si Marikina City Mayor Marcy Teodoro napalusong na sa baha para po makalabas ng kanilang bahay. Nasa alert level 3 ngayon ang ilog. Ibig sabihin, forced evacuation. Patuloy ang ginagawang rescue operation sa Marikina para masagip sa mga pamilyang stranded sa kanilang mga bahay. Karamihan po ng mga residente, sa bubong na po naghihintay ng tulong o ng rescue. Kailangan nang magbangka at lumangoy para maabot ang mga residente. Sa Barangay Concepcion 1, kabilang sa mga nasagip ang isa pong sanggol. Bukod sa taas ng baha, palakid sa mga rescuer ang mga nakahambalang nakawad ng kuryente at telepono. Pagustahin natin mga kapuso ang sitwasyon sa lalawigan ng Pampanga. Naroon po ang ating kapusong si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Emil, bago tayo dumako sa sitwasyon sa Pampanga, ako'y nagtungo na dito sa parte ng Bulacan kung saan nakakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan at may bahagyang pag-abot pa rin hanggang sa mga oras na ito. Emil, ating tinahak itong North Luzon Expressway at nakita natin ang pinsala at perwisyong idinulot ng bagyong si Ulysses sa gitnang Luzon. Ang ating pagbiyahe, nakita natin napakaraming mga nabuwal na puno along the expressway at may mga nagsitumbahan din mga poste ng kuryente. At ang pinakamatinding perwisyo, Emil, itong naging pagbaha sa mismong Bukawi Toll Plaza na nagdulot ng halos umahigit 6 na oras na pagkakaantala ng operasyon ng expressway. Hindi nakadaan, not passable itong toll plaza ng 6 na oras at 1:00 na lamang ng hapon nang ito'y muling buksan sa mga motorista. Nakita rin natin ang sinapit nitong mga komunidad sa gilid ng Bukawi River na talaga namang ngayon lang daw nakaranas ng ganito katinding pagbaha. At ang lagi nilang naikukumpara rito ay ang pagbahang idinulot ng bagyong Ondoy. Pero sa ngayon, unti-unti nang humuhupa ang pagbaha at ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan, ay wala naman daw nang nagpaparescue at pumunta sa mga evacuation centers. Sa katunayan, nagsisiuwi na sa kanilang mga bahay ang mga residente dahil humuhupa na nga ang mga pagbaha. Samantala, Emil, sa Pampanga, masayang ibinalita ng kanilang PDRMO na wala naman silang naitalang casualty. Hindi rin nila kailangan magsagawa
ng emergency evacuation kahit dito sa mga bayan ng Masantol at kayo din sa Macabebe na karaniwang bahain tuwing ganitong may mga matitinding bagyo. Ang malaking problema ngayon na Emil ay kahit umupa na ang baha sa ibang mga lugar at tumirik ng araw sa ibang mga probinsya dito sa Pampanga, patuloy nilang pupunuin ng ilang araw o ilang linggo o buwan pa nga ng mga pagbaha dahil downstream sila ng tubig mula sa Nueva Ecija, dahil sa Bulacan at kuminsan buwan ang kanilang pinibilang bago tuluyang humupa ang baha sa ilang mga bayan sa lalawigan ng Pampanga. Emil. Ivan, please, isang tanong lamang. Yung Go naging heavy traffic situation sa kaba ng NLEX kanina, ano na ang sitwasyon? May update na ba tayong natanggap mula sa pamunuan ng NLEX? Yes, Emil, ang sitwasyon doon, kung 1:30 ay naging passable na up to 3 lanes itong both directions ng NLEX Bukawe Toll Plaza. Pinilit talaga nilang unti-unti, kahit pa one lane lang, binuksan nila. Kesa naman talaga mag-total standstill ang dali ng trapiko doon. At ngayon, fully passable na itong magkabilang direksyon ng North Luzon Expressway sa bahagi yon ng Bukawe Toll Plaza. Bagamat sa loob ng maghapong ito, Emil, pipilitin na lang i-clear lahat ng mga nakahampalang na puno at gayon din mga nagtumbahang poste ng kuryente sa kaba ng expressway. Ingat at maraming salamat, Ivan Mayrina. Mahigit 3,000 residente ang lumikas sa bayan naman ng San Mateo sa Rizal dahil sa bagyong Ulysses. Halos buong magdamag, tiniis ng mga residente ang malakas na bugos ng ulan at bugso ng hangin. Kasama sa mga lumikas ang mahigit 800 preso ng Bureau of Jail Management and Penology. Umapaw din ang ilog at umabot sa critical level na 23.44 meters. Sa ilang lugar, abot sa ikalawang palapag ng bahay ang baha. Pinasok din ng tubig, pati ang paaralan na ginagawang evacuation center ng mga residente. Narito pa rin tayo, mga kapuso, sa baybaying barangay ng Lingga. Ito'y sakop pa rin ng Calamba, Laguna. Nasa likuran ko po ang lawa ng Laguna at kung inyo makikita, nagpapakita pa rin ho ito ng masungit na karakter na nagsimula kahapon po ng tanghali. Gaya po ng aking nabanggit kanina, yung pong ilan sa mga kababayan nating nakatira sa tabi ng lawa ng Laguna na iyan ay nirescue na ng Philippine Coast Guard at dinala na dito po sa kalapit na evacuation center, yung eskwelahan ng Barangay Palingon. Ayon po sa Calamba City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 1,800 individuals ang inilikas sa mga oras na ito. Mula po yan kagabi dahil pa rin sa banta nitong napakasamang lagay ng panahon na naranasan mula kahapon hanggang kaninang tanghali. Kumpara, mga kapuso, sa naging sitwasyon na aming dinatnan kahapon dito po sa probinsya ng Laguna, yung hangin na nararanasan namin kahit papaano po ay humina na. Yung ulan na walang tigil naming naranasan din mula kahapon hanggang kaninang makapananghali, tumigil na po sa mga oras na ito at bahagyang lumiwanag na ang kalangitan. Gayunpaman, mga kapuso, ayon pa rin sa mga otoridad, mananatili po silang nakabantay, lalo na dito sa mga coastal barangays ng Calamba at sa iba pang karatig na bayan para ho i-monitor ang sitwasyon ng karagatan, ng ilog, pati na ho yung mga kababayan nating medyo nagmamatigas at bumabalik sa kanilang mga tirahan kahit wala pang formal na abiso mula sa Laguna Provincial Government. Mga kapuso, napalikas din ang mga nakatira sa tabing dagat sa lalawigan po ng Cavite dahil din sa bagyong Ulysses. Ang iba, ilang beses nang lumikas nitong mga nakaraang linggo dahil po sa mga nagdaang bagyo. Narito ang report ni Darlene Kai. Malakas na hangin at ulan ang naranasan sa Tanza at iba pang bahagi ng Cavite sa buong magdamag. Halos 700 pamilya o mahigit 2,000 residente ang inilikas sa mga bayan ng Noveleta, Rosario, Ternate, Cavite City at dito sa Tanza. Sila ang mga nakatira sa tabing dagat na binabantayan dahil sa posibleng storm surge o daluyong pati na sa mabababang lugar. Dito sa Barangay Amaya 5 sa Tanza, nasa 20 pamilya ang nasa evacuation center. Isa sa kanilang mag-anak ni Betty.
Kasi may apo kasi ako eh. Pag ako lang kami lang mag-asawa, hindi na ho kami lilikas. Mahirap kasi may maliit eh. Sa nakalipas na 2 linggo, pangatlong beses na nilang lumikas dahil sa sunod-sunod na bagyo. Si Mary Jane naman na nakatira sa tabing dagat, lumikas din kasama ng 2 maliliit na anak. May mga anak po kami. Siyempre lumalakas yung hangin. Hindi katulad noong bagyong Rolly, mas nasusunod ng physical distancing dito sa evacuation center. Bukod sa mas mahigpit na ang mga nagbabantay, mas kakaunti rin kasi ang mga lumikas. Nakikiramdam pa raw ang ibang residente. Sa Cavite City, nag-ikot ang mga taga-DRRMO, PNP at BFP para palikasin ang mga residente sa high-risk areas. Darlene Kai, GMA News. Sa puntong ito, mga kapuso, makakausap po natin sa pamamagitan ng telepono si Assistant Secretary Celine Pialago, ang tagapagsalita ng MMDA. Madam Asek, magandang hapon. Welcome sa QRT. Asek Pialago, ma'am. Asek Pialago. Babalikan po natin mga kapuso si Asek Celine Pialago ng MMDA. Samantala, may sumadsad pong barko sa isa pong tulay sa Navotas City. Ayon sa rescue team, naalis sa pagkakaangkla ang barko matapos po itong hambalusin ng naglalakihang mga alon. Sa kasagsagan po iyan ng malalakas na hanging dala ng bagyong Ulysses. Inaalam pa ng Department of Public Works and Highways kung magkano po ang naging pinsala ng insidente. Balikan po natin mga kapuso si Assistant Secretary Celine Pialago, ang tagapagsalita ng MMDA. Asek, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Magandang hapon, sir. Sa lahat po, magandang hapon din po. Asek, unang-una, hingi po kami ng update para sa ating mga taga-subaybay. Alin pong mga kalsada sa Kalakang, Maynila ang hindi pa rin nadaraanan o patuloy pong flooded hanggang sa mga oras na ito? So, sir, number 1 po dyan, yung Marcos Highway, no, na nire-rescue po natin yung mga kababayan po natin na tatawid. At least po, nasa 200 meters din po yung baha na abot po sa Bewang. Yung EDSA Reliance northbound po, needed po yun, pero ongoing po yung dewatering natin at mas mabilis na humuhupa yung tubig baha as of the moment. Yung Araneta Caliraya, sir, no, waste deep po yan. Yung Maria Clara Santo Domingo, chest naman po hanggang dibdib. Yung MacArthur po hanggang tuhod. Yung Espanya, needed din ho. Yung Antipolo, Tumaseda, eastbound po, lagpas tuhod din po. Yung Rojas Boulevard po sa Quirino, 12 inches. Yung iba naman pong lugar sa Metro Manila ay gutter deep. Yung C5 po, J. Vargas to Eagle Street, northbound, gutter deep lang po yun. At saka po yung sa C5 BCDA po, medyo mataas hanggang Gabewang po ang tubig baha. Bukod dito, Madam Asek, sa mga binanggit mo yung mga pangunahing kalsada, ano-ano naman hong mga inner roads yung nananatiling baha patungo po sa mga residential area sa buong Metro Manila? Well, sir, sa ngayon po yung monitoring natin, pinaka-apektado po ang Marikina, Sal, at saka ilang bahagi po sa Quezon City. Sa usapin lang po ng NCR, no, yun po yung nakakarating sa atin. May mga inner street po na baha po sa Malabon, pero dito sa Navotas, pero manageable. Pero ang pinakanatamaan po talaga ay yung Marikina po at saka po yung Rizal. So ngayon po, sa pangunguna po ng Philippine National Police, sila po ang lead agency, sir, sa Marikina sa ngayon, na nagpapapasok po ng mga military trucks. Katuwang po ang Philippine Coast Guard, Philippine Army, Philippine Air Force, MMDA. Kami po, sa usapin lang po kami ng additional manpower at meron din po kami mga personnel from rescue group. Nagpuputol ho ng mga puno na natumba ho, magdamag dahil po sa bagyong Ulysses, no? So tuloy-tuloy po yung efforts ng MMDA sa usapin naman po ng pag-iikot sa kahabaan ng mga major thoroughfares kagaya po ng EDSA to make sure po na, for example, number 1, yung mga orange barriers po ay nailigpit po. Pangalawa ho, yung mga stranded nating commuters ay nakikipagtulungan po ang MMDA sa JTF NCR para po sila ay mabigyan ng libreng sakay. Asek, ito pong flood control system, paano po ito napapakinabangan ngayon? Paano po ito gumagana? Well, sir, so sa pin po ng flood control, lahat po ng ating 62 pumping stations ay operational. Wala po tayong dapat ipag-alala doon.
At meron din po tayong mga flood personnel na nagde-dewatering po ng sitwasyon po ng mga major thoroughfares na bahang-baha. So wala naman hong pumping stations ang nasira. Tuloy-tuloy po operational lahat, sir. Pero iba ho kasi yung sitwasyon sa Marikina. Kanina ho nagkaroon ng coordination meeting sa barangay officials dahil pinadala po ni Chairman Danny Lim, ako po at saka po si Mr. Marcelo Lima para ho check yung nasabing lugar at nabanggit nga po na alam ho natin wala ng tubig ulan pero yung tubig po na nanggagaling sa bundok yun ho yung bumubuhos po sa Marikina which is Catch Basin po. Yun po yung pinakamalaking problema talaga sa ngayon, Sir Emil. Ano po mga mensahe nyo pa ng MMDA sa mga motorista, ma'am? Well, wala naman pasok ngayon. Trended naman, manatili lang po tayo sa ating mga tahanan. Kung kaya hong makamonitor ng radyo, alam ho natin na yung iba ay brownout pa. Kung kaya lang ho, no, para ho makontak natin yung ating mga kamag-anak, number one. Pangalawa ho, makasubaybay po tayo para ho mabantayan natin yung mga rescue personnel na papunta po sa inyong lugar. Malaman po ang mga emergency hotlines natin para ho alam ho natin kung saan tayo tatawag. Yun lang ho, sir. Kailangan din ho natin ng participation ng mga kababayan natin talaga naman hong apektado nitong bagyo. Ang iba't ibang sangay po ng gobyerno ay nagtutulong-tulong. In fact po, ang mga military truck po sa Marikina hindi po nagpapapasok ng kahit na anong sasakyan, kundi mga rescue personnel lamang po. Madam Asek, I believe kalahok na rin po ang MMDA dito sa isinasagawang rescue operation sa lalawigan ng Rizal. Pati na po sa Marikina. Ano ho ang impormasyong nakararating sa inyo? Mga ilang residente o mga kababayan pa ho natin ang nananatiling isolated at nangangailangan po ng rescue, ma'am? I will be honest with you, sir. Wala talaga kaming specific figures. Yun din po yung tinatanong doon sa Philippine National Police kanina. Pero lahat po ng mga messages, Facebook posts, yung mga nag-hashtag po ng Ulysses 2020, Ulysses PH, minomonitor po yun, no? Yung mga humihingi po ng saklolo sa iba't ibang Facebook pages, yung mga personnel po na pinapadalo, na nakaradyo po yun para ma-monitor po street by street. Hindi po talaga namin alam, sir, yung specific figures. Pero naniniwala po kaming marami pa. Kasi, sir, non-stop po yung pasok ng request at rescue po na panghihingi po nila ng tulong sa aming mga command center. Malaman po natin, sir, pero ang pinaka-importante po bago maggabi, ma-rescue po natin majority po ng ating mga kababayan. Mga kapuso, si Asek Celine Pialago, ang tagapagsalita ng MMDA. Ma'am, maraming salamat. Magandang hapon po. Salamat, Sir Emil. Ramdam din ang epekto ng bagyong Ulysses sa lungsod ng Maynila. Narito po ang report ni Corinne Katibay. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagbagsak ng scaffolding na ito dakong alas 12 ng hating gabi kanina. Galing yan sa isang ginagawang kondominium sa Binondo. Ang dahilan ng pagbagsak, ang malakas na hangin at ulan dulot ng bagyong Ulysses. Lundo lang noong una hanggang tuluyan na itong bumagsak. Wala namang nadaganan na motorista o sasakyan. Pero hindi nadaanan ng mga sasakyan ang San Fernando Corner Madrid Street. Dahil sa malakas na hangin, walang ilaw sa mga poste sa kalsada maging sa mga traffic lights. Apektado tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Sa Rojas Boulevard, halos buong magdamag na bumayo ang ulan at malakas na hangin. Sumasayaw ang mga puno, pero ang ilan tuluyang tumumba sa mga kalsada. Ang malalakas na alon humahampas sa seawall ng Manila Bay. Naging sanhi ito ng mababaw na pagbaha malapit sa Baywalk. At bilang pag-iingat, nagsagawa ng preemptive evacuation ang iba't ibang barangay sa lungsod. Kabilang sa mga pinalikas ang ilang taga-Baseco compound. Umabot na sa mahigit 100 pamilya ang lumikas sa Baseco Evacuation Center. Inaasahan na dadami pa ang bilang na ito habang tuloy ang malakas na pag-ulan at hangin sa lungsod. Corinne Katibayan, GMA News. Mga kapuso, magbigay lang po kami ng update tungkol po dito sa napauna naming ulat ukol sa naging sitwasyon kanina sa kahabaan po ng Manila South Road. Ito po yung kalsadang nagdurugtong sa mga motoristang galing na Maynila at papasok sa Laguna Provincial proper. At ayon po sa monitoring ng Laguna PDRMO, sa mga oras na ito, mga kapuso, nadaraanan na po at bahagyan ng bumaba yung level ng tubig na nagpabaha dyan sa area ng Manila South Road. Sa madaling sabi, lahat ng klase ng bihikulo
lahat po ng klase ng mga motor vehicles ay nakararaan na hanggang sa mga oras na ito. Samantala, kumuha tayo ng update, mga kapuso, mula naman sa ating GMA resident meteorologist, si Mang Nathaniel Cruz. Mang Tani, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT, sir. Magandang hapon, Emil, at magandang hapon sa mga nanonood. Mang Tani, una-una, maraming pong salamat sa oras na inilaan ninyo sa QRT para ho sa ating mga taga-subaybay. Ano po ang epekto, anong analysis ninyo sa epekto ng pagtama nitong bagyong Ulysses, sir? Well, unang-una, isang natin, hindi ito isang napakalakas na bagyo. Kung ikukumpara mo kay Rolly, dahil yun ang parang pinakabarometro natin itong mga nakaraang araw, Emil. Pero mapapansin natin yung laki nung nasakop nitong bagyong Ulysses, lalong-lalo na hindi pa man ito tumutuntong sa kalupaan ng Quezon, naramdaman na sa halos buong Luzon, lalong-lalo na dyan sa Bicol Region. So ang nangyari, Emil, ay sa Bicol Region, katatapos lamang silang pinsalain ng isang napakalakas na bagyo at halos araw lamang ang binilang, meron na namang isang matinding bagyo na tumama sa kanila. So malaking yun, malaking perwisyon dahil katulad nung nabanggit ni Ian Cruz na nandun sa Catanduanes, yung mga iba ay kakukumpon nila lamang pansamantala ng kanilang mga bahay, yung iba ay wala pang matirhan, yung iba ay nasa mga tent pa lamang. Pero eto na naman, sinundan ng isang bagyo na hindi pa tumama sa kanila pero nagdulot ng matinding lakas ng hangin at mga pagulan. Samantalang dito sa Central at Southern Luzon ay makikita naman natin yung baha na dinala at yung malalakas na hangin na daladala ng bagyo. So ang isa sa masasabi natin, malawak kasi yung sirkulasyon nitong bagyong si Ulysses kumpara dyan kay Rolly at yung mga ibang bagyong nagdaan. Mas malaki ang nasakop nito in terms of wind and rain, kaya gano'n na lamang yung kalat o ramdam ng halos buong Luzon yung epekto nitong bagyong Ulysses, Emil. Mang Tani, ganito po ba ang inaasahan ninyong tubig na dala nitong bagyong Ulysses na ito? Pati na ho yung perwisyong idudulot sa ating bansa, sir. Well, unang-una, doon sa ginagamit nating forecasting tool, Emil, dito sa ating Metra Weather, talagang ipinapakitang maraming ulang dala-dala. Itong si Ulysses, papunta pa lamang yan ng Bicol Region at papunta ng Luzon. At maging sa Pag-asa, ay talagang sinasabi naman nila na hindi lamang heavy, hindi lamang intense, kundi torrential rains ang ibinibigay nila o sinasama nila doon sa kanilang bulletin na kung saan yung mga lugar na dadaanan ng sentro nitong bagyo, particularly sa Central Luzon dahil at even yung Southern Luzon. At pangalawa, Emil, yung ating kalupaan talagang saturated na dahil a week ago dumaan yung isang bagyo, si Rolly, na nagdulot ng mga matitinding pag-ulan din. Yung hangin kasi dito sa Southern Luzon, hindi masyado pero yung ulan. So ang nangyari, yung pagdaan nitong bagyong si Ulysses, kahit hindi masyadong matindi, actually yung ulan niya, malalakas pero hindi ganun sapat para sabihin natin na yung naranasang baha, lalo na dyan sa may Rizal, sa probinsya ng Rizal dyan sa may Montalban, hindi ganun karami pero ganun kalaki yung baha. Kaya nakatulong naging dahilan yung pagkakaroon ng mga matitinding pag-ulan bago dumating yung Ulysses, kaya nagkaganyan yung baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Emil. Alas 4:04 ng hapon ngayon, Mang Tani, pwede ho ba kami makahingi ng update sa location po nitong bagyong Ulysses na ito? Ang bagyong Ulysses ay nasa karagatan na, Emil. Ito ay nasa may West Philippine Sea na at patuloy yung paglayo nito sa atin. So wala nang dahilan tayong nakikita para ito ay lumapit pa o bumalik. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala nang epekto ito. Meron pang mga lugar na merong signal kasama na ang Metro Manila. So ibig sabihin, Emil, hindi pa tayo dapat na magpakampante. May posibilidad pa ng mga pag-ulan, may posibilidad pa ng bugso ng hangin. Pero siyempre, hindi na kasing dalas at hindi na kasing tindi nung naranasan natin itong mga nakaraang oras. Pero dapat maging I am ready pa rin.
yung mga coastal areas ng Zambales, dyan sa may Bataan, sa may Pangasinan, Cavite, Batangas, posible pa rin po yung tinatawag nating daluyong kahit na hindi ito kasing taas nung inaasahan natin o yung ibinigay sa atin sa advisory, lalong-lalo na nung dumadaan yung bagyong Ulysses. At may mga pag-ulan pa rin, Emil, dyan sa may silangang bahagi ng bansa. Yan yung Cagayan Valley, Aurora, Quezon, na kung saan malalakas pa rin yung mga ulan at magpapatuloy pa rin yan hanggang mamayang gabi kahit napapalayo yung bagyo. At ito nga, dahil sa sinasabi natin na medyo malawak yung sakop nitong bagyong Ulysses sa Emil. Mang Tani, gaya po ng inyong binabanggit, Cagayan Valley at yung iba pang lugar dyan sa Northern Luzon, pati na po dito sa aming kinalalagyan, sir, sa lalawigan ng Laguna, patuloy hong nagiging masungit ang lagay ng panahon, bagaman at hindi na ho masyado umuulan. Ano ho? Hanggang Yes, kailan po, Mang Tani, makararanas ng ganito kasungit na panahon ang mga residente, pati na ho ating mga kababayan, sir? Ngayong araw na ito, araw ng Webes, asahan pa rin natin yung ganyang mga panahon, Emil, makulimlim, may bugso ng ulan, may bugso ng hangin. Pero bukas, inaasahan natin na unti-unti nang huhupa yung mga pagulan. Meron pa rin mga pagulan pero wala na yung mga intense to torrential rains. Meron pa rin mga kumisan malalakas sa pagulan pero mas asahan na natin yung mas paunti-unting pagbuti ng panahon sa malaking bahagi ng bansa, lalong-lalo na doon sa mga lugar na dinaanan ng bagyong si Ulysses. At Emil, ang isang maganda, lalong-lalo na po doon sa mga naapektuhan nitong bagyong Ulysses, wala tayong nakikitang kasunod sa mga susunod na araw na posibleng isang low pressure area o bagyo na posibleng sumunod dito kay Ulysses. Magandang balita, Mang Tani. Isang tanong na lamang ako. Bago ho kaya magwakas ang taon, libre na tayo sa bagyo, sir? Ay, hindi pa natin masasabi, Emil. Kasi ngayon ay nasa kalahatian pa lamang tayo ng Nobyembre. At Disyembre, posible pa rin ang magkaroon ng bagyo. At doon sa outlook ng Pag-asa, pwedeng 1 hanggang 2 bagyo kada buwan ang pwede nating maranasan. Kaya hindi pa natin masasabing ito yung huli, Emil, para sa taong ito. Kaya dapat po maging IM ready pa rin. Ang ano nga lamang natin, sa susunod na mga araw, wala tayong nakikitang potential na bagyo o LPA. Pero meron pa rin posibilidad na kung harinawa, kung wala na sana, mas maganda. Pero Emil, talaga naman kahit Disyembre, nagkakaroon tayo ng bagyo. Lalong-lalo na yung ibang mga lugar na kung kailan Pasko, ay saka binabayo ng isang bagyo. Mga kapuso, ang ating GMA Resident Meteorologist, Mang Nathaniel Cruz. Mang Tani, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat din, Emil. Mga kapuso, nagsagawa naman ng aerial inspection ang Pangulo sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. May live report si Joseph Moro. Joseph. Yes, Emil, katatapos lamang na mag-aerial inspection itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga lugar na pinaka-sinalanta ng bagyong Ulysses. Mga alas 2 mag-aalas 3 ng hapon nang umalis itong si Pangulong Duterte mula dun sa ASEAN Meet para magkaroon ng aerial inspection. Tiningnan niya yung sitwasyon sa Marikina, Montalban at saka sa Pasig. Sa video, Emil, ay kitang-kita yung lawak ng bahang idinulot ng pag-apaw ng Marikina River sa mga kabahayan at sa mga negosyo doon. Lubog ang maraming bahay at sa ilang bahagi ay mga tuktok na lamang ng mga puno ang makikita. May mga sasakyan din na stranded sa isang tulay. Sabi ni Senator Bongo na kasama ng Pangulo ng Mikot ay utos daw ng Pangulo na gamitin ang lahat ng asset ng pamahalaan para mailigtas ang mga stranded na tao sa mga oras na ito. Halos isang oras ding nag-ikot ng Pangulo at nakabalik na siya ngayon sa Malacanang kung saan pinagpatuloy niya ang pagdalo sa online na ASEAN Summit na ginagawa sa Vietnam. At bago ang aerial inspection ng Pangulo ay nagbigay rin ng talumpati itong si Pangulong Duterte sa harap ng publiko. Emil? Joseph, please, ilang katanungan lamang. Inaasahan bang magbibigay ulit ng pahayag ang Pangulo pagkatapos niyang isagawa itong aerial inspection na ito? Right now, ang sinabi nitong si Senator Go, yun nga yung reaction niya sa ikot niya, no? Pero ang sinabi kanina nitong CDILG Secretary Eduardo Año, mga bandang alauna yan ng hapon, ay pag nakulit na nila
yung kanilang datos na nahawak so far tungkol din sa mga damage na ginawa nitong si Typhoon Ulysses, ay ipipresenta nila ito sa Pangulo at malamang daw ay magkaroon ulit ng public address itong si Pangulong Duterte after ng meeting ng mga relevant mga cabinet secretaries pagkatapos sila makapagpulong sa Pangulo. Pero wala pa tayong impormasyon kung kailan yung meeting at kung kailan naharap ulit si Pangulong Duterte para kausapin ang publiko. Yes. Maraming salamat sa oras mo, Joseph Moro. Okay. Samantala mga kapuso, makabalita naman tayo kay Sandra Aguinaldo. Kaugnay naman sa sitwasyon sa Payatas, Quezon City. Sandra? Sandra Aguinaldo mula sa Payatas, Quezon City. Babalikan po natin mga kapuso si Miss Sandra Aguinaldo. Hingi po tayo ng update ukol pa rin sa area ng Payatas, Quezon City. Samantala mga kapuso, kagabi po dito pa rin sa probinsya ng Laguna, ilang bayan, ilang munisipalidad po na nariyan sa unang distrito ng probinsya ang nawalan ng kuryente. Ayon po sa impormasyong ating natanggap mula sa Laguna PDRRMO, nagkaroon ng problema sa linya po ng NGCP. Kagabi po yan, ano? Tinanong po natin kaagad kung kailan ho maibabalik ang supply ng kuryente sa 6 na munisipalidad na yan dito sa Laguna. Kabilang po yan yung Pagsanhan at yung iba pang bayan. At susubukin daw nilang maibalik ito sa lalong madaling panahon. Ngayong araw nga po ito. Patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa PDRRMO para ho makakuha ng update ukol dyan. Samantala, balikan po natin si Ms. Sandra Aguinaldo para po kumuha ng update mula naman sa insidenteng nangyari dyan po sa Payatas, Quezon City. Sandra, magandang hapon. Yes, Emil, sa tindi nga ng ulan at hangin, kanina madaling araw ay nagkaroon ng landslide sa Barangay Payatas, Quezon City. Bahagyang natabunan ng lupa at mga puno ang bahay na tinitirhan ng 4 na pamilyang magkakamag-anak. Isa sa kwarto ang lubhang na pinsala ng landslide. Natabunan ng lupa at tipak ng konkreto ang higaan ng isang pamilya. Buti na lang daw ay wala na doon ang pamilya noong mga oras na yon. Nagkabitak-bitak din ang pader at flooring. Wala namang nasaktan sa insidente dahil nakalikas na ang karamihan sa mga nakatira dito at 3 kalalakihan na lamang ang naiwan para magbantay. Sa Barangay Bagong Silangan naman, Emil, isang SUV ang nabagsakan ng malaking puno. Iyon ang bumubungad sa lahat ng napapadaan doon. Hindi na namin naabutan ang may-ari ng sasakyan pero ayon sa mga residente ay ligtas naman ito. Emil, konting update lamang mula dito sa Quezon City. Ayon sa Quezon City LGU, ang number ng affected families ngayon ay 3,815 as of 3 p.m. yan. Affected individuals daw po ay 13,000. Local government na wala silang casualty sa bagyong Ulysses. Emil. Sandra, makibalita lamang ako sa naging sitwasyon dyan sa Payatas. Una nang nag-utos ang city government ng forced evacuation dyan dahil doon sa nangyaring pagguho ilang linggo na nakalilipas. Sa iyong pag-ikot kanina, Sandra, napansin mo ba yung ilan sa mga ating mga kababayan nagsisibalik pa rin ba sa kanilang bahay? Lalo na yung mga delikadong lugar, ano? Emil, nababanggit nga nila no, na napunta ka doon dahil nagkaroon na ng landslide noong October at yung parte na yon, merong mga bahay doon na nakakandado at merong pang police line, hindi na sila pinapabalik doon sa mga bahay nila. Pero yung pinuntahan ko kanina, medyo malapit lang doon, ay nakakapunta pa sila sa bahay nila. As of last night, nakastay pa nga doon yung mga kalalakihan. Pero meron na ring babala talaga sa kanila yung local government. Nag-forced evacuation sila at ngayon talagang hinigpitan na sila. Hindi na raw sila makakabalik dun sa kanilang mga bahay. Kaya hinahanda na rin yung kanilang access, yung mga dokumento nila para maka-avail sila ng pabahay dito sa Quezon City. Emil? Tama ba, Sandra? Zero casualty rin sa buong Quezon City?
Yes, Emil, yun yung sinasabi ng local government sa ngayon na sila ay zero casualty. Bagamat maraming affected na barangay at may mga pamilyang nasa evacuation center, ay kahit paano magandang balita rin na wala silang casualty na iniuulat sa ngayon. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Mula po sa Rizal, PDRMO, kamustahin naman natin ang lagay sa lalawigan na yan. Makakausap po natin si Sir Don Malonzo. Sir Don, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Magandang hapon po, Sir Emil. Hello po. Magandang hapon po. Sir Don, ano pong mga lugar, ayon po sa inyong analysis at monitoring, ang lubos na naapektuhan sa inyong lalawigan nitong bagyong Ulysses, sir? Matapos po ang pagpupulong ng ating governor sa mga mayor, at sa amin po ay nakita po natin pinakalubang naapektuhan yung Montalban at San Mateo. Ito po yung malaki ang pagbaha na naganap. Ito ba inaasahan ninyo, Sir Don, itong nangyari sa Rodriguez at sa San Mateo? Bakit po nagkaganoon sa lugar na iyon, sir? Ang na-record po natin na rainfall amount po sa area, simula po alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, ay umaabot po sa 800 millimeters of rainfall. So on the average po, parang 100 millimeters per hour po ang bumabagsak na ulan diyan sa kabundukan po ng Montalban na yan. Kaya po ganun kalaki na lang po ang baha na naganap po. Yung preemptive evacuation po, particular dito sa mga residente ho ng San Mateo at ng Rodriguez, nakita ho natin, na-monitor natin sa mga naunang balita kanina. Yun iba ho sa ating mga kababayan nasa bubungan. Nagsagawa ho ba ng preemptive evacuation dito ang lokal na pamahalaan, pati ang barangay? O nag-abiso po sila o kayo na dapat lisanin ho nito mga kababayan natin ang kanilang mga tirahan, sir? Opo, tuloy-tuloy po yung abiso natin from national to region sa amin, then sa munisipyo, sa ating counterpart MDRRMO. At sa mga barangay po, tuloy-tuloy po yun. At may mga na-preemptive evacuate naman po sila. Kaya lang po siguro nga po dahil hindi ganun pa ka-sistema o ka-detalye yung mga pagbagsak po ng pag-ulan sa isang lugar o isang area. Talaga pong malaki po itong bumagsak na mga pag-ulan po talaga. Ito ho mga kababayan natin na ito na trap, sir. Ito ho inasabihan ba natin? O sadya hong, paano ho natin paliliwanag ito, sir? Ayan po, lahat po yung mga naabisuhan po yan. Siguro, yung sunod-sunod na bagyo po kasi na simula mo kay Opel, Pepito, Quinta, Rolly. Lahat po yan, nasasabihan po yan dahil identified naman po yan dahil noong 2018, yung pong malaking habagat po na tumama rin po sa Montalban at San Mateo, talaga pong kumbaga ba identified na po sila kung sakali. Siguro sa bagyong mga dumaan po, yun po yung siguro, yun po yung nakita nila. Baka siguro po, kaya baka hindi ho masyadong nasunod ng mga mamamayan ay siguro medyo nakampante po siguro yung iba nating kababayan at siguro baka sabi nila yung Rolly sabi ganito, yung Quinta sabi ganito. Kaya po siguro medyo nahirapan po yung ating mga taga-barangay at taga-munisipyo na mahikayat po lahat ng ating mga kababayan dyan. Sir Don, mula pa ho, kanina madaling araw, kaliwat kanan na ho yung natatanggap naming mga panawagan mula po sa mga kamag-anak ng mga residenteng nagpaparescue. Opo. Kanino po ba namin ito pwedeng ipadala o papaano ho yung responding pwede nyong ibigay para ho sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, Sir Don, please? Actually po, nandun na po yung ating mga rescue teams. Bumubuo po ito ng mga taga-Coast Guard, Bureau of Fire, PNP, Army, ang mga taga-DPWH, nandun din po. So, naka-full blast po nga kami ron dahil nga po na-zero in namin kaninang madaling araw na talagang labis na naapektuhan po ay ang Montalban at San Mateo. Ang kagandahan nga lang po nito ay itong nakaraan 5 oras po medyo hindi na ho ganang umuulan kaya mabilis din naman ho yung pagbaba ng tubig sa mga binaha kanina. Meron na lang po tayo siguro ilang porsyento na mga ilang tawag po kami natatanggap. Coordinated naman po ito sa mga LDRRMOs ng bawat bayan.
Okay. Sir Don, sa inyong tansya, ano ho? Opo. Ilang mga kababayan pa ho natin, ilang pamilya pa ho yung subject for rescue operation na hanggang ngayon hindi pa rin ho nararatingan ng tulong o ng responde ng ating rescue team, sir? Sa tala po namin siguro yung mga less than 100 families o less than 100 individuals siguro po. Yung mga natanawagan sa amin. Dahil sabi po ng Montalban Rescue kanina, yun na lang po sa De La Costa at sa Estrella po yung kanilang nire-rescue na kumbaga ba sa volume po nung madaling araw kumpara kaninang hapon. Kaya nga po sabi nila sapat na yung mga inaugment natin na rescue team dahil 2 lugar na lang po sila nagsisiro in ng mga nananawagan ng tulong. Then sa San Mateo naman po, hindi na ho ganun karami rin yung po nananawagan dahil nga po yung tubig baha na galing bundok, Puntalban, San Mateo, kung makikita nyo po ay nasa Marikina area tsaka sa floodway na po ng Pasig, papunta na po ng Laguna Lake. So yun po. Pero tuloy-tuloy po, nandun po ang ating mga rescue group. Apo, Sir Don, sasamantalahin na namin yung pagkakataon. Ano ho? Baka meron ho kayong tauhan dyan o meron ho kayong papel at ballpen. May mga nagpaparescue rin nga ho. Gaya na inyong binanggit. Ito, no? De La Costa Homes Phase 2. Ito po yung sa Rodriguez Rizal. May mga bata at nagdadalang tao po sa kanila. Hanggang ngayon daw nasa bubungan pa rin daw sila. Sir Don, please, makikisuyo na lang po kami. Opo. Itatawag po natin ito kagad sa Montalban na rescue. Opo. De La Costa Homes Phase 2. Okay. Sir Don, Opo, De La Costa Homes, Phase 2. Sako po ito ng Rodriguez Rizal. Kamustahin naman natin, Sir Don, ang sitwasyon po sa evacuation center. Paano natin napapangalagaan, sir, ito? Umabot po yan sa 13,000 families sa kabuuan po ng lalawigan. At ang 5,000 pamilya po dyan ay nasa Montalban at ang 3,000 mahigit ay nasa San Mateo. So ganun po kalaki talaga epekto sa dalawang bayan na yan. At yung iba po dyan, nitong pagbabaho nung paghupa po ng mga baha, yung iba po, unti-unti nagbabalikan na sa kanilang bahay. Pero yung pong ating camp management ng DSWD, MSWD at PSWD, ay tuloy-tuloy po yun. Simula pa kaninang madaling araw. At minemaintain po natin, pilit minemaintain yung health protocols po dahil may pandemya pa rin po tayo. Yun hong supply, Sir Don, ano ho, sa mga evacuation center, yung kahit pa paano itulong ho na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Kamusta, sir? Nagtutulungan po yan mula sa barangay, munisipyo, at saka meron din po tayong mga nakaprepare po rito na hygiene kits, pati mga relief goods, at meron na rin pong parating galing din po sa region. Okay, mga kapuso, si Sir Don Malonzo, siya po ang hepe ng Rizal PDRMO. Sir Don, maraming salamat ho. Magandang hapon. Maraming salamat din po. Sa puntong ito, mga kapuso, makakausap naman natin sa pamamagitan pa rin ng telepono ang Mayor ng Marikina, Sir Marcy Teodoro. Mayor, magandang hapon. Welcome sa QRT, Sir, ulit. Emil, magandang hapon at sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Yun nga lang, punong-puno ng pagsubok. Itong araw na ito para sa mga taga Marikina. Medyo pagod na pero kailangan pa rin nating kumilos. Tuloy-tuloy yung rescue operation na ginagawa natin para doon sa mga na-stranded sa ibabaw ng bubong ng kanilang mga bahay at na kulong doon sa second floor ng kanilang bahay dahil mataas nga yung tubig baha. Yes, Mayor. Kaisa niyo po kami sa mga nananalangin para matuldukan yung problema na at masolusyonan kaagad. Ano ho? Unang-una, sa inyong palagay, ilang porsyento na ho itong rescue operation, yung mga naililigtas nating mga kababayan na humihingi po ng saklolo mula kanina madaling araw sa inyo, sir? Emil, napakahirap bigyan kung ilang porsyento na pero ang palagay ko wala pa kami sa kalahati na ililigtas sa mga na-stranded. Pero tuloy-tuloy tayo ngayon at inaasahan ko mas magiging mabilis ngayon dahil nanawagan tayo ng tulong para galing sa mga national agency natin, particular sa NDRR, MC at Philippine Coast Guard, Philippine National Police. Si Secretary Anyo ay nakausap ko kanina at kinumit niya yung
kagawaran ng pulisya, yung ating Bureau of Fire. Si Chief PNP Demolginas ay isa doon sa mga ground commander ngayon natin na namamahala doon sa rescue operation, particular doon sa Provident Village. At yung Philippine Coast Guard naman natin, narito sa Barangay Nangka, yung lugar ng Twinville, Talumpad. Marami, 4 o 5 lugar ang hardest hit at marami ang nabigla at hindi nakalikas na iwan sila sa ibabaw ng bubong ng kanilang mga tahanan. Mayor Marcy, sir, batid po namin na full force po ang city government. Kaalalay ninyo yung iba pang ahensya ng pamahalaan dito sa rescue operation. Pero ano po yung masasabi ninyong balakid dito sa isinasagawa ninyong pagsasalba sa ating mga kababayan, sir? Balakid, resources, unang-una, yung mga kagamitan, yung limitasyon ng local government nakita natin dito. Tulad ng ginagawa natin rescue operation, ang mga rescue boats natin ay manually operated. Yung mga walang pinito motorized. Kanina, nung tumaas ang tubig at lumakas ang agos, hindi na tayo makapag-rescue dahil inaanod mismo yung mga bangka ginagamit natin. Kaya nag-appeal. Mayor, mga kapuso, susubukin pa rin nating ibalik sa linya ng komunikasyon si Mayor Marcy Teodoro ng Marikina. Samantala, paalala po mga kapuso, patuloy po ang pagkilos palayo sa lupa ng bagyong Ulysses. Balikan natin si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Mayor, magandang hapon. Naputol po yung ating usapan. Maaari kong maitanong ulit sa inyo. Ano po, sir, yung nagiging balakid ninyo dito sa isinasagawang rescue operation? Yung mga water asset natin, yung mga resource natin na kinakailangan para makapagsagawa ng effective rescue operation, ito yung pangunahing balakid natin. Kaya minabuti nating mag-apila ng tulong sa national government para ma-complement yung kakulangan na ito sa mga kagamitan at sa kasanayan ng ating mga tauhan o personnel sa tamang at epektibong rescue operation. At pinakita natin dito na dapat ang approach talaga ay isang whole of government approach na kung saan ang local at national government ay may complementation at may interoperability pagdating sa pagtugon sa mga ganitong kalamitan. Mayor, lumalabas po sa ilang ulat na lumabas sa radyo na dinaig pa raw ng Ulysses, yung dala niyang tubig. Ito kong tubig na dala ng Ondoy. Totoo po ba ito, Mayor, sir? Sa data, sa record natin, 21.5 meters ang taas ng water level ng Ondoy. Ngayon, nakapagtala tayo ng 22 meters. 0.5 meter ang pagkakaiba o ang dagdag na taas ng tubig ng Ulysses kumpara dun sa taas ng tubig ng Ondoy. Totoo na ito ay mas marami at maraming dalang tubig ulan at na siyang nagpataas sa ilog ng Marikina. Mayor, sa nangyari ho ngayon, dito naman sa Ulysses na ito ho sa inyong palagay, dala talaga, sa dami ho talaga ng tubig na dala nitong Ulysses na ito? O meron ho kayong nakikitang ibang kadahilanan? Kaya bigla na namang umapaw yung tubig dyan sa Provident Villages, halimbawa, at naipit po yung ating mga kababayan, sir? Emil, ito, batay doon sa data analytics natin dahil meron tayong monitoring station doon sa mga kabundukan na kapaligid sa Marikina. Ang Marikina River ay isang downstream river. Kung malakas o mahina, kung mahina man ang pag-ulan sa Marikina at kung malakas ang pag-ulan sa upstream area nito, yung ulan na nasa itaas ay bababa at dadaloy sa Marikina River and it will contribute to flooding. Ito yung tinitingnan natin kahapon. Malakas ang pag-ulan sa kabundukan. Pero based on the data analytics, inaasahan natin ang pinakamataas lamang ay nasa 18 meters ang water level nito. Kaya ang paghahanda natin ay nakabatay dun sa data na meron tayo at dun sa computation na meron tayo na 18 meters.
Nabigla tayo bandang alas 3 ng madaling araw, tumaas ng 18 liters at inaasahan natin bababa na ito sa pagsikat ng araw bandang alas 5, alas 6 ng madaling araw. Ngunit kabaliktaran na nangyari, tumaas pa ito ng higit pa sa level ng Undoy. Bakit? Marahil ay may ibang pinanggalingan ng tubig na napunta sa Marikina River. Nabalitaan namin, ayon na rin sa pahayag ng ilang ahensya ng pamahalaan, na may pinakawalang tubig sa dam na nasa upstream area ng Marikina River na naging contributory marahil kung bakit lumaki ng lubusan yung tubig sa Marikina River. Paano ho ba yung arrangement dyan, Mayor Marcy, sir? Bago sila magpakawala, nag-aabiso ho ba dapat sa inyo? Ano ho yung arrangement, sir, para ho makaiwas sa ganito? Ito yung isang lesson na tingin ko dapat matutunan nating lahat, na may protocol at may malinaw na guideline tayo. Dahil kung ano man yung pinakakawalan tubig sa mga dam natin, sigurado ito ay pupunta doon sa mababang lugar o kung saan may komunidad tayo na nasa low-lying area, no? At pinsala nito ay hindi lang naman sa mga ari-arian kundi sa buhay mismo ng mga taong nakatira rito tulad ng nangyari sa amin ngayon. Sociologically, ang epekto nito sa amin, nahirapan kami, na-traumatize ang marami sa amin ngayon. Pero higit sa lahat, economically, marami sa amin mga kababayan nagtatrabaho on a daily basis, wage earner sila. Hindi nakapagtrabaho ng ilang araw ngayon dahil nga sa bagyo at dahil sa baha. Higit sa lahat doon, yung mga naipundar na gamit sa kanilang mga tahanan na sira, yung mga batang nag-aaral, yung mga modules na ginagamit, yung mga ibang kagamitan pa sa paaralan, inanod sa baha o lumubog sa tubig baha, nasira, nawala. Uulitin ulit natin yung prosesong ito. Kaya dapat lamang mayroong maingat at magaling na koordinasyon ang mga namamahala, lalo na ng mga dam natin. Bago sila magpakawala ng tubig, kailangan may tamang pagpapaalam at tamang sistema para hindi magdulot ng pagbaha. Okay. Mayor, susunod po namin kakausapin pagkatapos ninyo. Isa rin pong residente sa Marikina na hanggang ngayon po humingi na sa klolo, na nagpaparescue po sa ating mga otoridad. Bilang panghuli, ano po ang panawagan ninyo kung makakarating man sa kanila mula ho sa punong lungsod ng Marikina para ho sa mga kababayan nating nagpaparescue pa? Ano ho ang mensahe ninyo, sir? Go ahead. Tunay pong mahirap ang buhay ngayon po at hingin ko yung inyong pangunawa na ang pamahalaan natin ay hindi ho perpekto. Tayo ay magtulong-tulong at sa paraang yan, itong hirap na dinadaanan po natin ay maaaring gumaan kahit paano at makaya po natin labanan. Hindi po tayo tumitigil naman ngayon. Tulad ngayon po ako, hanggang ngayon ay nasa labas pa rin po ako buhat kagabi po na magdabag daw tayong tinignan ho yung mga development at yung mga ano pa yung pwedeng gawin to mitigate and possibly prevent yung effect of Typhoon Ulysses. Ngayon po ay katulong naman po natin ang ating pamahalaang nasyonal, kaya inaasahan natin sana po ay maging mas mabilis. Nakakatakot nga lang po, medyo dumidilim na ho ngayon, kailangan talagang samantalahin ho natin hanggang may liwanag pa. At ayaw naman natin dumilim na, gumabi na, ay marami pa tayo mga kababayang stranded sa kanilang mga bubong at sa mga tahanan dahil sa mataas na tubig ng baha. Mga kapuso, ang punong lungsod ng Marikina City, si Mayor Marcy Teodoro. Mayor, maraming salamat. Magandang hapon po. Emil, magandang hapon ulit at mabuhay ka. Salamat sa iyo. Ayon nga ako sa pakikipag-usap natin kay Mang Nathaniel Cruz kanina, nasa gawin na ng West Philippine Sea ang bagyo. Patuloy nga po kumikilos palayo sa lupa ang bagyong Ulysses, pero magpapaulan pa rin po yan sa ilang lugar sa Luzon. Sa ngayon, nakataas pa rin ang storm signal number 2 sa Metro Manila, western portion ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac.
Pampanga, southwestern portion ng Bulacan, Cavite, southwestern portion ng Batangas at northwestern portion ng Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island. Signal number 1 sa southern portion ng Ilocos Sur, La Union, rest of Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province, western portion ng Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, southern portion ng Aurora, Nueva Ecija, rest ng Bulacan, northern at western portion ng Quezon, Rizal, Laguna, rest of Batangas, northwestern portion ng Oriental Mindoro, at rest of northern portion ng Occidental Mindoro. Huling nakita po ang mata ng Typhoon Ulysses sa kanluran ng west ng Iba, Zambales. Sa track ng Pag-asa, posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ulysses bukas ng umaga. Pero maging I am ready pa rin sa makapag-ulan ang mga taga-Cordillera, Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan, Aurora, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kasama po ang Lubang Island ngayong gabi dahil pa rin sa bagyo. May mahina hanggang katamtamang ulan naman sa Metro Manila, Western Visayas, Samar Provinces at nalalabing bahagi ng Luzon. Antabayanan po ang 5 p.m. bulletin ng Pag-asa para sa pinakabagong update sa bagyong Ulysses. Matala mga kapuso, manatiling nakatutok sa GMA News. Mula po dito sa Calamba, Laguna, makakasama naman natin si Ms. Pia Arcangel at si Ms. Tina Panganiban Perez sa studio. Tina. Pia. Maraming salamat sa News TV Quick Response Team at sa iyo, Emil Sumangil.